Magandang araw mga kababayan. Para po sa mga tinatamad magbasa ng aming advertisement, maaari niyong panoorin ang video na ito. Ito po ang kadalasang mga tanong ng mga OFW sa aming page. Makakapag-loan po ba ang isang OFW kapag nasa ibang bansa pa siya? Ang sagot po dyan ay hindi, dahil kinakailangan po namin ng appearance ng OFW sa opisina namin. Totoo po ba na one whole day process ang makukuha na kagad ang pera? Makukuha nyo yung cheque or cash card after the process from 9 a.m. to 6 p.m. kung qualified kayo, kumpleto ang requirements nyo at kasama nyo ang co-borrower sa opisina. Kailangan din 1 month bago kayo umalis, saka lang kayo mag-a-apply. Ang qualification namin sa pag-a-apply, dapat may basic salary kayo na 20,000 pataas. Yung mga may basic salary na 20,000, makakapag-loan sila from 20,000 to 40,000. So meaning 100% to 200% ng basic salary nyo. Pero depende pa rin yon sa magiging credit score nyo or sa magiging report ng account officer namin at magiging approval ng credit committee namin. Nagpapaloan kami hanggang 300,000, pero babase pa rin kami sa basic salary nyo. Ang tanong ng iba, paano yung mga sumasahod ng 17 to 19,000? Makakapag-loan pa rin po yung mga sumasahod ng 17 to 19,000 basic salary, pero hanggang 20,000 lang po ang pwede naming ipaloan. Lahat po ba ng mga nag-a-apply sa inyo ay na-approve? Case to case basis po, as much as possible gusto po namin lahat ma-approve, pero may mga ibang instances na hindi na-approve ang ibang OFW dahil sa kakulangan ng kanilang papeles. Pwede po ba na ang mga kamag-anak namin ang mag-apply para sa amin? Hindi po pwede na ang kamag-anak nyo ang mag-apply, kasi kailangan po namin ang appearance ng OFW sa opisina namin at kailangan din na sila mismo ang pipirma sa mga dokumento na kailangan nilang pirmahan. Paano po yung terms ng payment? Ang terms ng payment namin ay 3 to 12 months. So optional po, depende sa inyo. Pwede rin magkaroon ng grace period, depende rin po sa inyo. Meaning ng grace period, kunyari nakapag-loan ka ngayon ng March 8, April 8 hindi ka muna magbabayad, mga May 8 ka pa makakapag first payment. Magkano ang interest rate namin? Ang interest rate namin ay 2.5% per month. So depende yan kung ilang month mo kukunin para makwenta natin ang total na interest ng ilo-loan mo. May collateral ba to? Wala kaming hinihinging collateral, kaya nagbabase lang kami sa mga documents na sinasubmit nyo sa amin. Kailangan po ba ng post-dated check? Hindi namin kailangan ng post-dated check. Hindi nyo kailangan mag-issue ng post-dated check kung ang ilo-loan nyo ay less than 250,000. Meron po ba, kahit saan po ba yung branch nyo? Opo, nationwide naman po yung branch namin, pero dun sa post ng advertisement ko, sa head office ang nakalagay na address. Kung may tanong kayo sa branches, pwede nyo i-message. O may tanong kayo kung saan ang pinakamalapit sa inyo, pwede nyo i-message ang page ko, OFW Loan One Day Process. Pwede po ba mag-apply ang mga first timer? Pwede pong mag-apply ang mga first timer, basta po kumpleto na po ang requirements or yung documents nila from agency at may date na po ng alis. Ito po ang mga sumusunod na requirements. Application form, which is makukuha nyo sa mga opisina namin. 2 government IDs. 2 government yung valid po, hindi po paso. Example po ng mga government IDs: passport, voter's ID, TIN ID, postal ID, driver's license, SSS ID, TIN ID, barangay ID kung meron. Kailangan rin ng 2x2 picture, 2 pieces. Latest electric bill or water bill, 2
doon sa tinitirahan nyo. Ang tanong ng iba, paano po kung nagre-renta kami at hindi nakapangalan sa amin ang mga bill na yon? Okay lang po kung hindi nakapangalan sa inyo ang bill na yon. Basta po may mga ID kayo or mga documents na nagpapatunay na doon kayo nakatira. Example, yung mga old NBI nyo na may pangalan nyo at address kung saan yung present address nyo. Passport, working visa, latest contract, flight details or plane ticket, overseas employment certificate para po sa mga first timer to. Pero po, kung balik manggagawa kayo, you can check BM online kung exempted kayo o kailangan nyo magpa-appointment sa pinakamalapit na POEA sa inyo. Kailangan rin po namin ng co-borrower. Ang co-borrower kailangan 21 to 59 years old. Kung may asawa ka, marriage certificate at 2 government IDs niya na naka-address din dapat sana kung saan kayo nakatira. Kung single ka naman, ang magko-co-borrower sa iyo ay ang iyong magulang, isa sa inyong magulang or mga kapatid mo, isa sa iyong mga kapatid, which is dapat 21 pataas ang edad. O ang tanong ng iba, kailangan ba may trabaho? Okay lang naman kahit walang trabaho, basta merong 2 government ID. Para naman po sa mga balik manggagawa na nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas, kailangan po, or yung mga pabakasyon na sa Pilipinas, kailangan po natin bukod sa latest contract, kailangan po natin magdala ng 2 months latest payslip or certificate of employment. Tanong ng iba, paano kung walang payslip? Pwede naman po yung 2 months remittance slip mo, yung latest remittance slip mo. Kasi kalimitan ng mga nasa abroad, wala nang latest contract. So, kailangan natin tong mga documents na to para dun kasi kami kumukuha ng approval. Yung mag-a-approve dun, magbe-base. Kung magkano ang naka-indicate na sahod mo, or kung yung remittance slip kasi, yun na yung nag-a-act as supporting documents. So, paano ba mag-apply? Pwede kayong magpunta sa SACC Head Office sa may 5th floor, Strata 2000 Building, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Sa likod lang po to ng Robinson's Galleria, 3 blocks away. Ang katabi namin ay yung Ortigas Post Office. Madali naman po itong hanapin. So, hanapin nyo lang ako, si Richard Rapera, or yung mga marketing staff namin, si Ma'am Donna or si Ma'am Rosalie. Paano po pala ang paraan ng pagbabayad? Ang pagbabayad po ay pwedeng mag-deposit sa UCPB, pwedeng sa mga bayad centers like Cebuana or M. Luwilier. Bali, sa releasing, kapag nakuha nyo na yung cheque, ipapaliwanag sa inyo kung paano ang pagbabayad. Bibigyan din kayo ng unique na account number. Yun yung account number na kailangan nyong hulugan para pumasok sa account nyo. May nagtanong pala sa akin, bakit yung iba daw hindi nawa 1-day process? Ang sagot dyan, yung iba po kasing nag-a-apply, kulang-kulang po sa documents. So, nagpe-pending po yung application nila sa amin at nagko-continue lang yung process kapag na-provide na nila or na-complete na nila yung requirements na kinakailangan namin. Bali, uulitin ko po uli, kailangan po yung OFW nandito po sa Pinas on vacation. Makakapag-loan lang siya 1 month prior ng departure niya pabalik ng abroad. Kung may mga tanong pa kayo, maaari nyo i-message yung page ko, OFW Loan 1-day process, or yung FB account ko, Richard Diaz Rapera. O kaya tawagan nyo ako sa number ko or i-text nyo ako 0956-510-7932 or 0910-4910-968. Kung hindi ako makasagot sa tawag nyo, maaaring busy ako sa pag-a-assist sa mga kliyente. Kaya pwede nyo rin naman ako i-text. Mababasa ko rin yun at magre-reply ako at the end of the day. Sa mga nagko-comment sa ads ko, sana po maintindihan nyo na medyo matagal-tagal yung reply kasi hindi lang naman po kayo yung inaasikaso namin. Marami po kayong OFW. Onting unawa na lang po. Maraming salamat po. Sana makatulong po tong video na to
sa pag-a-apply nyo.